Pastor. Yes, salamat sa Lord. Magandang gabi sa ating J Comfy family. Nandito po tayo sa ating Bible study. So, konting ano lang po, no? Preview. Sa Bible study po, mas iniintindi natin ang Biblia, mas inuunawa natin, pinag-aaralan natin kung sino ang ating Panginoong Hesukristo, ano po ang kahalagahan ng lumang tipan at bagong tipan. So, siyempre, yung Bible, nahati po yan sa dalawa di ba? So, meron pong lumang kasunduan, yung Old Covenant. So, pag sinabing lumang kasunduan, ang Diyos ay nakikipagtipan o kasundo sa tao at kailangan niyang gawin ng mga bagay na ito para maging maganda yung relasyon nila. Ngayon, ang problema, ang tao ay hindi tumupad. Tayo hindi tumutupad sa kasunduan, di ba? Makasalanan tayo, may mga sinulat na utos ang Diyos pero hindi natin sinusunod. Kaya instead na tayo ay mapagpala, mararanasan ng sumpa. Ngayon, dumating na si Kristo na ating Panginoon. Siya ay nagkatawang tao, Diyos, nabuhay gaya natin, at siya ang tumupad sa kasunduan, siya ang tumupad sa kautusan ng Diyos, at ang kanyang pagiging matuwid ay ihahandog sa atin. At ang ating kasalanan ay tinanggap niya nung siya'y namatay sa krus. Ngayon po ang pinag-uusapan natin na hindi na tayo nabubuhay sa lumang kasunduan o yung Old Covenant. Kasi po sa Old Covenant, meron pong mga pag-aalay ng hayop, mga dugo ng tupa, meron pong tagapamagitan ng mga pari para itong mga pari na to ay talagang sila yung mag-aalay ng mga handog. Ang problema, namamatay yung mga pare dahil tao nagkakamali. Sa lumang tipan, meron lang lugar na kung saan doon tayo pwedeng sumamba at hindi pwede sa ibang lugar. Pero ngayon po, dahil sa ginawa ng ating Panginoon Jesucristo, nagkaroon po ng bagong tipan. Natupad niya ang lahat ng mga sinasabi ng Ama. At kaya ang bagong tipan o bagong kasunduan ay higit na mas maganda. Okay, so sa pagpapatuloy po, pang-apat, nagkaroon tayo ng better covenant. So yung ating ngayong relationship sa Diyos, nakakalapit tayo sa Diyos ay hindi na dahil na perfect natin yung kautusan kasi hindi naman talaga natin mapaperfect di ba? Sister Michelle, pakibasa po yung Hebrews chapter 8 verses 6 hanggang 10. Ngayon, pwede na tayong mapalapit sa Diyos. Hindi sa pagsunod ng kautusan, hindi sa pag-aalay ng mga hayop, dugo ng mga tupa, hindi dahil sa mga pare, hindi tayo napapalapit sa Diyos dahil sa mga ginawang mga building, hindi. Tayo ay napapalapit sa Diyos at nagkakaroon ng relasyon sa Diyos. Bakit ito higit na mas maganda? Dahil kay Jesus. Siya ang ating naging tagapamagitan. Praise the Lord, di ba? Makakalapit na tayo sa Ama na kahit marami tayong mga pagkukulang, dahil si Kristo ay matuwid sa pamamagitan ng kanyang pangalan, sa pamamagitan ng kanyang ginawa sa krus, magkakaroon tayo ng relasyon sa Kanya, sa ating Diyos Ama sa langit. Sige, pakibasa kapatid. Ayan. Hebrews chapter 8 verse 1 to 10, Pastor. Opo. 6 to 10 lang sis. 6 to 10. 10. Ayan. Sabi dito, ngunit ang paglilingkod na ipinagkaloob kay Jesus ay higit na dakila kaysa sa pinagkaloob sa kanila. Dahil siya ay tagapamagitan ng isang tipan na higit na mabuti sapagkat ang tipang ito ay nakabatay sa mas maiinam na pangako. 7. Walang kakulangan ang unang tipan, hindi na sana nangailangan pa ng pangalawa. Verse 8, ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan kaya't sinabi niya, darating ang mga araw, sabi ng Panginoon, nagagawa ako ng bagong kasunduan sa Israel at sa Juda. 9,
Hindi tulad ng kasunduang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto, sapagkat hindi sila naging tapat sa pakikipagtipan sa akin, kaya't sila'y aking pinabayaan. 10. Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon, sabi ng Panginoon. Itatanim ko sa kanilang pag-iisip ang aking mga utos, isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Sige Amen. sis. Pakituloy mo sa 11 hanggang 12. 11. Hindi na kailangan turuan ng isa't isa at sabihin, kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat, mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila. 12. Sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko ang kanilang mga kasamaan. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. So bakit po napakaganda na pag-aralan ito? Upang sa paglapit natin sa Diyos, yung ating relationship sa Diyos, no? Hindi po religion, no? So ating relasyon sa Diyos, yung pakikipagtipan sa Diyos, ay hindi na po nakabase dahil Lord, magkakaroon ako ng magandang relationship sa'yo kasi sumunod ako dun sa mga sinabi mo. Dahil nag-alay ako, dahil gumawa ako ng ganito. Hindi na po. Sa bagong tipan po, nagkakaroon tayo ng relasyon sa banal na Diyos kahit tayo'y makasalanang tao dahil kay Jesus Christ. No? Kasi ang totoo po, kung ang basihan ng Diyos sa magandang relasyon natin sa Kanya ay ang pagsunod sa kautusan, lagi tayong bagsak dyan. Di ba? Kung iisipin lang natin yung Ten Commandments, bagsak tayo dun, hindi natin nagagawa yun eh. So, kung yun ang standard ng Diyos na magandang relasyon sa Kanya, hindi tayo uubra. Pero hindi ibig sabihin na hindi na natin susundin ng Diyos. Ang ibig sabihin, mga kapatid, dahil sa ginawa ni Jesus sa pamamagitan niya, nagkakaroon ang tao na sumampalataya kay Jesus ng magandang relasyon sa Diyos. Alam niyo, napakaganda nito kasi unang-una, hindi na to patungkol sa mga set na rules. Ang ginawa ng Diyos, binago niya yung puso ng tao. Kasi totoo po yan, di ba? Isa nga po sa mga halimbawa natin, no? Sa inyo pong tahanan, kung kayo po may mga anak, kayo ay naalala nyo yun yung childhood. Kahit gaano karami ang rules, sinasabi ng nanay mo, ng tatay mo, gawin mo to, gawin mo yan. Ginagawa ba natin? Hindi. Patuloy pa rin tayong sumusuway. Bakit? Hindi nakapagbabago ng tao ang mga kautusan. Kaya alam nyo, napakaganda ng pangako ng Diyos eh. Sabi niya, yung aking kautusan, ilalagay ko sa kanilang puso, sa kanilang isipan. So, ibig sabihin mga kapatid, nagkaroon po tayo ng relasyon sa Diyos at pangalawa, yung ating puso ay nabago dahil kay Jesus. Hindi tayo nabago dahil sa kautusan. Nabago tayo dahil binago tayo ng Panginoong Hesukristo. Sabi niya dun sa verse 10, di ba? Napakaganda. Sa ganito ang gagawin niya. Itatanim ko sa kanilang pag-iisip ang aking mga utos, isusulat ko ito sa kanilang puso. Kahit nga po, tayong mga sumampalataya kay Jesus, unti-unti nakikita mo nababago ka eh. Kahit nga hindi sabihin ni pastor, walang nagche-check sa'yo. Bakit pastor? Parang dati ginagawa ko to kasalanan, masayang masaya ako. Ngayon parang nagkakaroon na ng conflict, nag-i-struggle na akong gawin. Parang mayroong pumipigil sa akin. So, ibig sabihin kasi may espiritu ng Diyos na nasa iyo. Ang Diyos mismo ay nasa iyo. No? Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Dahil po sa kasunduan na mas maganda sa ginawa ni Jesus, hindi lamang po tayo mababago ang puso, magiging bayan pa tayo ng Diyos. Hallelujah. Tayo ay tatawaging mga anak ng Diyos. So ibig sabihin mga kapatid, hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Sa John chapter 1 verse 12, Sister Cheng pakibasa. John chapter 1 verse 12. Hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Lahat ng tao ay ginawa ng Diyos, no? Syempre, saan ba galing? Kay Adan. Pero hindi lahat ay anak sapagkat matatawag mo bang anak ng Diyos sa mga magnanakaw,
Ang mga gumagawa ng kasamaan, pumapatay, 'di ba? Hindi eh. So, pakibasa muna. Sino lang ang matatawag na anak ng Diyos? Yan! Kailangan kang sumampalataya kay Jesus. Sumampalataya na binayaran niya ang iyong kasalanan nang binuhos niya ang kanyang banal na dugo at tayo ay nalinis. At sa pamamagitan nung tinanggap mo siya sa buhay mo, siya na ang Panginoon. Ibig sabihin, siya na ang maghahari. Siya na ang masusunod. Nagkaroon ka ng pagsisisi sa iyong kasalanan dahil dati, nung wala tayo sa Diyos, sino ang nasusunod? Tayo. At sa pamamagitan ng pagsampalataya at pagtanggap kay Jesus, sabi ng Bible, tayo'y binigyan ng karapatang tawaging mga anak ng Diyos. Hindi dahil sa paggawa ng mabuti, hindi dahil sa pagsunod sa kautusan, sa pagsisimba, sa pagbibigay, sa paglilingkod. Hindi ko po sinasabing masama yon, pero tayo ay matatawag na mga anak ng Diyos base sa pananampalataya natin kay Hesukristo. Kaya napakaganda po ng kasunduang ito. Hindi na to patungkol sa ating performance. Kasi pag sinukat, tinimbang ang ating performance, bagsak, kulang. Naalala niyo yon? Mene, mene, tekel, uparsin. Sabi sa Daniel, biglang may lumabas na kamay, di ba? Nagsulat sa pader. Tinimbang ka, ngunit kulang. Hindi nakaabot sa standard ng Diyos yung mga mabubuti nating gawa. Pero merong nakaabot sa standard ng Diyos. Sino po siya? Si Jesus. Hallelujah! At dahil si Jesus pasado, lahat ng sumampalataya sa Kanya, pasado na din. Sister Michelle, pakibasa, 1 Timothy 2, verse 5. So si Jesus ngayon yung ating tagapamagitan. Dahil sa Kanya, tayo'y tinuturing na matuwid sapagkat siya'y matuwid. Dahil sa Kanya, sa ating pagsampalataya kay Jesus, tayo ngayon ay binigyan ng karapatang tawagin ng mga anak ng Diyos. Kapag nananalangin tayo, ang ating panalangin ay dahil sa pangalan nino. In Jesus' name we pray. Kaya hindi in the pastor's name, hindi in the church's name, hindi in your mother's name or father's name. Ang mga panalangin lang na matatanggap sa langit ay matatanggap dahil sa tagapamagitan na nakatupad at naging kalugod-lugod sa Diyos. Sino yun? Si Jesus. Makakalapit tayo dahil kay Jesus. Sa yung ating tagapamagitan o mediator. Sige, kapatid. First Timothy 2 verse 5. Saglit ba? Wait. Ayan. 1 Timothy 2:5 sabi dito, sapagkat iisa ang Diyos at tanging si Hesukristo lamang ang taong tagapamagitan sa atin at sa Diyos. Amen. Siya lang po at wala nang iba. Ang ating tagapamagitan para makalapit tayo sa Diyos, para makapunta tayo sa langit, si Jesus. Kaya alam nyo, wag na tayo mabuhay sa lumang kasunduan. Minsan mga tao nabubuhay sa lumang kasunduan eh. Siguro ganun din tayo dati, di ba? Paano ba natin masasabi na we are living in the old covenant? Nabubuhay tayo sa guilt. Nagigilty tayo lumapit sa Diyos. Ayaw nating lumapit, hiyang-hiya tayo. Eh talaga naman pong nakakahiya magkasala. Nakakahiya umabsent, di ba? Nakakahiya kapag may pinapagawa sa atin, hindi natin nagagawa. Kapag may pinuutos sa atin ng Diyos, hindi natin sinusunod, eh talaga nahihiya naman talaga tayo eh. Pero alam nyo, minsan ang sinasabi ng tao, di ba? Lord, parang nahihiya na akong lumapit sa'yo, hindi na yata ako mapapatawad. Hindi na yata ako mapapatawad sa mga kasalanan ko eh. Kapatid, alam mo kasinungalingan yun ng kaaway. Sapagkat meron ng tumanggap ng parusa ng ating kasalanan. Kaya hindi ka na dapat mabuhay sa guilt. Dahil pinatawad ka na ng Panginoon kung ika'y lalapit sa Kanya.
Di ba sabi niya sa verse 12, Hebrews 8:12, sapagkat patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang mga kasamaan. Kaya alam niyo mga kapatid, kapag lumapit tayo kay Jesus, totoo po, lilinisin ka niya sa iyong mga karumihan. Hindi niya naaalalahanin yung mga ginawa mo noon. Kaya kung tatanungin mo ang Diyos, isipin niyo ito'y napakagandang konsepto ng pagpapatawad eh. Paano ba magpatawad? Ang Diyos ay nagpapatawad, sabi niya, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan, kalilimutan ko na ang kanilang mga kasamaan. I will remember their sins no more. Biruin niyo, ang Diyos na nakakaalam ng lahat, kapag lumapit ka sa Kanya, humingi ka ng tawad, o sige, pinatawad na kita, hindi na natin aalalahanin ang kasalanan mo. So yun po yung pagpapatawad. Hindi ibig sabihin nagkaroon ng amnesia ang Diyos. Hindi ibig sabihin hindi niya na alam ang mga ginawa natin. Alam niya ang lahat ng bagay. Pero dahil nagpatawad ang Diyos, ang pagpapatawad ay hindi na pagpili na alalahanin ang ating mga kasalanan. Kasi why? Pinatawad na nga tayo. Kaya alam nyo, kapag lumalapit tayo kay Lord, humihingi tayo ng tawad, ang isipan ng Diyos sa atin, okay, sige anak, let's move on to the next page of your life. Tapos na yun, hindi na natin pag-uusapan yun. Bakit? Meron ng pinarusahan para sa iyong kasalanan. Yung aking bugtong na anak na si Jesus. Kaya alam nyo, yung paglapit natin sa Panginoon, hindi dahil tatanggapin tayo dahil mabait tayo, ha? Hindi, makasalanan tayo eh. Hindi tayo tatanggapin dahil nagsisimba tayo. Minsan ang mga tao, kala nila tanggap sila ng Diyos dahil sila'y tumutulong sa kapwa. Mabuting magulang, hindi naman po masama yun. Tama po gawin natin yun. Pero ang standard ng tao, ganun. Tanungin mo yung standard ng Diyos. Ang standard ng Diyos, nakalugod-lugod sa Kanya, is yung buhay na walang bahid. Buhay na malinis at walang kasalanan. Alam niyo kung sino lang yon? Si Jesus lang yun. Sis Lola, pakibasa po Ephesians 2:8 hanggang 10. Efeso 2:8 to 10. Kaya pag lumalapit tayo kay Lord, hindi na to base sa effort natin eh. Hindi mo sasabihin na, Lord, tanggapin niyo po kasi mabait ako. Hindi. Makasalanan tayong lahat. Lord, sumampalataya ako kay Jesus. Siya ang matuwid, ako ay hindi. Siya ang nagbayad ng kasalanan ko at ako'y sumampalataya sa Kanya. Hindi dahil perfect tayo, kundi dahil perfect si Jesus. Ephesians 2:8 to 10. Sige po. Ephesians 2:8 to 10, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Mm. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sino man. 10, sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Amen. Amen. So ang linaw po ng Bible, no? Tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob, grace. Grasya lang ng Diyos. Dapat paparusahan tayo. Ano po ba yung grasya? Hindi naman tayo dapat iligtas kasi makasalanan tayo pero dumating ang tagapagligtas. Hindi ka naman dapat ipapasa pero ipinasa ka dahil may naka-perfect. Bagsak nga tayo, zero eh. Pero dahil may naka-perfect at kung sasampalataya tayo sa perfect, makakapasa tayo. Sino yung perfect na yon? Si Jesus. Naintindihan niyo po? Sabi dito, hindi to dahil sa inyong sarili. Hindi to bunga ng inyong mga gawa. Hindi pagiging mabait, matulungin, maayos, hindi eh. Hindi ko naman sinasabi na hindi tayo ganun. Meron tayong taglay na kabutihan, pero hindi yun sapat. Kasi kung ang patungkol lang pag-akyat mo sa langit, dahil mabait ka, nako, ang langit puno ng mga mayayabang na tao, hindi langit yun. Tatanungin ka, bakit ka nandito, pre? Bro, buti na lang nandito ka. Oo naman, mabait ako eh. Di ba? Puro kaya ba? Bakit ka nandito, sis? Eh, syempre, nagbibigay ako. Tumutulong ako sa kapwa. Bakit ka nandito? Eh, mabuti akong magulang, mabait akong anak. Eh, puro pagyayabang ang langit. Pero alam niyo, pagdating sa langit, bakit ka nandito? Dapat hindi ako nandito eh. Dapat paparusahan ako sa impyerno. Makasalanan ako eh. Sinungaling ako, nagnanakaw ako eh. Pero dahil kay Jesus,
Dahil sa ginawa ni Jesus. Siya yung pinarusahan, dapat ako yun eh. Kaya ako napunta sa langit. Kaya alam mo, hindi tayo magmamalaki. Tagalangit ako, hindi dahil mabait ako, dahil perpekto si Jesus. Kaya pagdating natin sa langit, are all, uh, we will be all amazed. Na talaga, bakit ka nakaabot dito? Dahil kay Jesus talaga lahat. The only reason. Kaya sabi niya, I am the way, the truth, and the life. At kung ano po tayo ngayon, nagiging mabait tayo, mabuti, nababago yung buhay natin. Tandaan nyo lahat ng nagkaroon ng pagkakatagpo kay Jesus, nagkaroon ng encounter kay Jesus, yung totoong Jesus Christ nagbabago ang buhay. Sabi niya, dahil sa pakikipag-isa natin kay Jesus, tayo'y nilikha sa mabubuting gawa. Nagiging mabuti. Nagiging mabait yung tao. So ang tatanungin ng tao, ang bait mo sa langit ka pupunta. Ang sagot, hindi. Kung ako lang hindi ako mabait, makasalanan ako. Kaya ako nagiging mabait at mabuti ngayon dahil binayaran ni Jesus yung kasalanan ko. Binago niya yung buhay. Amen! Kaya alam niyo, ang ganda ng kasunduan. Ang ganda ng gagawin ng Diyos sa buhay natin. Apakaganda ng plano niya. So, ang unang kailangan natin maintindihan, Old Covenant o yung lumang tipa ng kasunduan para katanggapin ng Diyos, kailangan sumusunod sa kautusan. Dahil hindi tayo sumusunod sa kautusan, kailangan mag-alay ng tupa, yung dugo ng tupa. Pero dahil yung kautusan sinunod ni Jesus, siya yung nag-alay ng tupa, at siya yung tupang inalay, yung dugo niya yung inalay, tayo ngayon ay magkakaroon ng relasyon sa Diyos, pagpapatawad ng Diyos. Hallelujah. Pangalawa, pang ano na to? A, B, C, D, E. Ang ganda po ng Bible dahil kay Jesus, makikita natin na mayroon pong higit na mas magandang kasunduan. Letter E, mas higit na magandang pangako. Pangako na talagang tayo'y pagpapalain ng Diyos. Gusto niyo po ba ng pagpapala ng Panginoon? Gusto niyo ba Amen. nating maranasan yung blessing ng Lord? Di ba? Amen. Ang sabi ng Lord, kapag sumunod ka, may blessing ka. Deuteronomy 28, alam nyo ba, ang daming verses noon, 14 verses. Pero sumunod noon, kapag sumuway ka, sumpa. Grabe, sakit, sumpa, sakit sa balat, mga bukol. Sumpa ang mararanasan kapag hindi sumunod. Yan totoo, kung titimbangin ang ating buhay. Ngayon ngayon. And then, noon muna, kung tayo ay nabuhay noon, ay matagal na tayong patay dahil sa pagsuway natin. Pero dahil ngayon sa ginawa ni Jesus, siya ay tumanggap ng sumpa. Alam niyo yung koronang tinik? Sa Genesis, sabi ng Diyos, tutubo yung mga tinik thorns and thistles. Sumpa po yun ibig sabihin. Pero si Jesus, ipinataw sa kanya yung sumpa. Para lahat ng sasampalataya sa kanya ay hindi na susumpain, kundi pagpapalain. Sa yung blessing na meron tayo ngayon, totoo yan. Kayo mismo makapagsasabi. Yung blessings na meron ka ngayon ay hindi dahil sa mabuti mong ginawa. Kasi ang totoo, marami tayong pagkukulang sa Diyos, pero pinagpapala niya pa rin tayo. Marami tayong kalabisan, pero bakit blessed pa rin ang buhay mo ngayon? Dahil sa ginawa ni Jesus. Dahil sa pagsampalataya mo kay Jesus. Kasi ang totoong problema ng tao, hindi lang kahirapan, hindi lang sakit. Ang pinaka-problema ng tao, kasalanan. At yung kasalanan na yon ang naglayo sa atin sa Diyos. Nagpahiwalay sa atin sa Diyos. Sister Nobi, pakibasa Isaiah 59 verse 1 hanggang 2. Kaya alam nyo, ang pinakamalaking pangako ng Panginoon sa atin ay magkaroon tayo ngayon ng magandang relasyon sa Kanya. At sa pamamagitan yon, yung mga pangako ay matupad sa ating buhay dahil sa ginawa ni Jesus.
Sige po, 59:1 and 2. Amen. Ang sabi dito, hinatulan ang pang-aapi at walang katarungan. Verse 1, tingnan ninyo, si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Siya'y hindi hingi upang hindi marinig ang iyong hinaing. In verse 2, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Oh, Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Amen. oh, makapangyarihan ng Diyos eh. Hindi siya bingi para hindi marinig yung mga prayers natin. He is powerful to save. Pero bakit hindi natin nararanasan yon? Bakit hindi natin nare-receive yung answer sa ating prayer? In the Old Testament po yan, no? Lumang tipan, kasi sa ating kasalanan, nahiwalay tayo sa Diyos. Isipin nyo, balik lang po tayo sa book ng unang Bible eh. Unang book sa Bible, di ba? Yung Genesis. Sabi ng Lord, Adan, lahat ng ito sa iyo, lahat ng bunga sa iyo yan. Huwag mo lang kainin tong bunga na nagbibigay ng karunungang kaalaman ng mabuti at masama. So ano nangyari? Kinain nila ni Eva, binigay si Adan, kasala sila. Pinalaya sila dun sa hardin. Nahiwalay sila sa Diyos. Pero kung kasama nila ang Diyos, hindi na sila mahirapan eh. Actually, hindi na rin mahirapan yung mga babae, mga anak. Hindi na rin tayo mahirapan lalaki magtrabaho. Kukuha na lang tayo ng kukuha, kakain na lang tayo ng kakain doon. Hindi na tayo matahan papagod. At doon yung blessing ng Lord eh. Pero ano sabi? Ano nangyari? Nung tayo ay nagkasala, ng tao ay nagkasala, sabi ng Diyos, o sige, yan lupa, magtatanim ka. Lahat ng kakainin mo, kailangan mo paghirapan. Ikaw, babae, ano mangyari sa'yo? O yung panganganak mo, mahirapan ka. Sipin nyo, ang dami pong paghihirap. Bakit? Sa kasalanan ng tao. Pero purihin ng Diyos dahil sa ginawa ni Jesus. Yung promise ng Panginoon ng magandang buhay, ng mga pagpapala, ay matatamo lang natin dahil kay Jesucristo. Dahil kay Jesus yan. Sa mundong ito mga kapatid, yes, pagpapalain tayo ng Panginoon. Pero dahil makasalanan na po ang mundo, wasak, marumi, masama ang mundo, wawasakin lahat ng apoy. Pero bibigyan tayo ng Panginoon ng bagong langit at bagong lupa na kung saan yon ay matitirhan natin magpawalang hanggan. Yon ay mararanasan ng mga taong sasampalataya kay Jesus. Sa mundong ito, yes, may mga pinagpe-pray tayo, mga material blessing, financial blessing, healing. Pero kung hindi man natin maranasan yan, hindi po yun yung ultimate promise. The ultimate promise of blessings that will last forever is not in this world, but in the world to come. Tandaan nyo kasi, syempre, mawawala lahat eh. Kahit na nga tanggapin natin yung healing, example, although may mga kapatid tayo, di ba, kahit yung cancer nila, stage 3 lang, ano raw eh, aggressive, kumakalat, pero anong nangyari, ginawa ng Lord, mas makapangyarihan si Lord eh. Pinagaling siya, di ba? Pero ang totoo, kahit na gumaling sa cancer, harap pa rin sa kamatayan. Kahit matanggap mo yung healing dito sa mundo, harap pa rin tayo sa kamatayan eh. Kahit na magkaroon ka ng, maganda naman yun, kahit magkaroon tayo ng sasakyan, bahay, kondominium, masaganang buhay dito, nawawala rin lahat eh. Hindi naman natin inaalis na kasama yun sa pagpapala ng Diyos. Pero meron pang masigit. Meron pang higit na pagpapala ang Panginoon. At yun ay pagpapala ng buhay na walang hanggan. Yun ay pagpapala na makakamtan natin, mga kapatid. Dahil kay Jesus. No? Sige, basahin natin. Sis Lola, napakaganda pong basahin niya. Sige, punta tayo sa Revelation chapter 21. Sige. Revelation chapter 21. Verse 1 hanggang 4. Ito yung naghihintay sa atin, mga kapatid. Bagong langit, bagong lupa. Amen. Ang bagong langit at ang bagong lupa. Amen. Daigdig. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong daigdig. Wala na ang dating langit at daigdig. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumaba mula sa langit
sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Maganda ang bihis at handa na siya sa pagsalubong sa lalaking kanyang mapapangasawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tignan niyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na Mm. tao. Sorry. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y Mm. magiging bayan niya. Makakapiling nila palagi ang Diyos Mm. na siya ang magiging Diyos nila. At Yes. papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtatangis, at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Oh Lord, meron bang this world cannot guarantee us lasting happiness, lasting peace. Masama na kasi ang mundo. Magulo ang mundo. Wawasakin ito. Magkakaroon po ng pagwasak sa mundo sa pamamagitan ng apoy. Merong hinahandang mundo ang Diyos sa atin. At ito ay hindi spiritual na mundo. Ito ay isang physical na mundo. It's a new heaven and new earth. Na kung saan, isipin nyo kasama natin si Lord. Nasa piling ng mga tao ang tahanan ng Diyos. Kasama nating maninirahan ng Diyos doon sa new heaven and new earth. Wow! Ang Diyos na pinanggalingan ng lahat ng bagay, tandaan nyo nang pasimula ang Diyos. In the beginning, God. Nandoon sa Kanya ang lahat. Lahat ng meron tayo, nakikita natin ngayon, galing sa Kanya. Kung isipin nyo, kasama natin, ibig sabihin, lahat ng meron, galing sa Diyos. Lahat ng bagay, galing sa Diyos. Ibig sabihin, kapag kasama mo ang Diyos, lahat ng bagay na kakailanganin mo nandoon na. Sapagkat nandoon na siya. Hallelujah. Kapatid, huwag nating ilagay ang pag-asa natin dito sa mundong ito. Ang pangako ng Diyos ay buhay na walang hanggan kasama niya. Yung pinagpe-prayan natin, yung Diyos na wino-worship natin, mga kapatid, wow! Kasama na natin siya. Makikita natin ang kanyang mukha. Hallelujah. Praise the Lord. Napakabuti ng Diyos. Tanging sa Kristyanismo lamang matatagpuan ang ganitong pangako. At hindi lang bastang promise. Merong daan papunta sa promise na ito. Hindi ka na maliligaw. Hindi mo nahahanapin pa ang daan. Sapagkat sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang buhay, katotohanan. Kaya alam nyo, napakaganda po ng pananampalataya natin. Hindi sa mga bagay sa mundong ito, kundi sa mga bagay na magpawalang hanggan. Wala na pong magnanakaw doon. Wala nang corrupt. Wala nang masama. Sabi ni Lord, ano sabi nakita ni John? Papahiring niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Kapatid, wala nang kalungkutan. Bakit? Sabi niya, wala nang kamatayan. Di ba kapag may namamatay, ito talaga yung nagbibigay sa atin ng dalamhati, pagtangis. Sabi dito, wala na rin ang paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Kung ngayon tayo ay nakakaranas ng paghihirap, kakulangan, kahirapan, pagdadalamhati, kapatid, may pangako ang Diyos na bagong langit at bagong lupa, buhay na walang hanggan, na makakamtan mo lamang dahil sa ginawa ni Jesus nung siya'y inalay sa krus bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. Kaya alam nyo, kung kayo po ay nakikinig, nanonood, hindi pa kayo sigurado sa bagong langit at bagong lupa. Basta hindi ako sigurado kung sa langit ako pupunta. Kasi syempre, makasalanan ako. Totoo naman po yun. Ang kasalanan natin, ang kabayaran niyan ay kamatayan. Pero may nagbayad na niyang kamatayan na yan. May naparusahan na para sa atin. May tumanggap ng hatol ng Diyos para sa atin. Walang iba kundi si Jesus Christ.
Kaya kailangan natin si Jesus sa buhay natin. Ang gagawin po natin ngayon para tayo'y magkaroon ng pagpapatawad ng Diyos at makarating sa langit ay sumampalataya kay Hesukristo. Talikuran natin ang ating kasalanan, pagsisihan natin at tanggapin natin siya. Siyang maging hari, Panginoon ng ating buhay. Kaya kung kayo po ay nakikinig mga kapatid sa mensahe ng Panginoon, may magandang plano ang Diyos sa atin. Hindi lamang sa lupang ito. Ang pinakamaganda, yung pinakamagandang pangako, buhay na walang hanggan. Na kahit humarap tayo sa kamatayan, sigurado mabubuhay tayo muli. Sapagkat siya'y namatay sa krus. Siya'y inilibing, pero siya'y muling nabuhay. At kung sino siya, magiging ganun din tayo. Kaya gusto nyo bang matanggap yung buhay na walang hanggan? Gusto nyo ba na makapiling ng Diyos sa bagong langit at bagong lupa? Sabayan nyo po ako sa panalangin. Sige po, tayo po'y manalangin galing sa puso natin, maging totoo ito. Buksan nyo po ang inyong bibig. Sabihin nyo, Panginoong Jesus, patawarin po ninyo ako. Ako'y makasalanan. Panginoon, pinagsisisihan ko na po ang lahat. Binubuksan ko ang puso ko. Tinatanggap kita sa buhay ko bilang Panginoon at aking tagapagligtas. Sumasampalataya ako na binayaran mo ang aking mga kasalanan nung ikaw ay namatay sa krus at muli kang nabuhay. Salamat po, Panginoon, sa pagpapatawad at sa buhay na walang hanggan. Tinatanggap ko po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kapatid, kung sumabay po kayo sa panalangin, congratulations.